mapayapa at maliwalas na araw muli ang handog sa atin ng Panginoon. Lunes na araw, 11. Wow, 4 na araw na lang. Sana, God willing, ay lifted up tayo. But ako'y nagpapasalamat sa Diyos na binigyan tayo muli ng araw na kung saan di maalinsangan dahil katatapos ng ulan. Okay? Bawing-bawi ang ating mga pananim. Ang ating mga halaman, bawing-bawi niya. At salamat sa Panginoon na siya pa rin ang nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. It's a blessing that God's faithfulness is with us. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial ng Conception Bible Baptist Church. Maghahandog ng pananalangin at muli pagkain, spiritual food para po sa aming lahat na mga mahal kong kapitbahay dito sa Little Baguio. Napakabuti ni Lord. Sana masabi niyo yan sa inyong buhay, sa inyong pamilya, na mabuti ang Panginoon hanggang ngayon. Okay? At salamat sa Diyos na tayo po ay binigyan muli ng kalakasan, kalusugan ng ating mga pangangatawan. At yan po ay biyaya muli mula sa ating Panginoon. Kaya sa pagbuklat parang ng araw, mga minamahal kong kapitbahay, sa Little Baguio na mga pamilya, pagbukas pa lang ng araw, pagising pa lang natin sa umaga, makikita ninyo ang katapatan at kabutihan ng Panginoon na dapat nating pagpasalamat. Then, after that, we can ask. We can beg. We can approach God and, ask God's favor sa araw na Kanyang binibigay, ng Kanyang patnubay sa atin at paggawa sa buhay natin. Napakaganda ng nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga. Kasunod ito nung atin ding napag-aralan na talking about our earthly life. Talking about yung pang-araw-araw nating buhay. May turo ang Panginoon na napakaganda na nais kong basahin po sa inyo. Ito po ay magsisilbing, aral natin, paalaala ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, Luke chapter 12. Tapos na po natin yung foolish at saka wise person. Wise person investment is dapat may investment tayo for eternity. At ang wise investment ay investing our time, investing our talent, using that for God's glory and honor. Ngayon po, we will be talking about our cares and anxieties. Ano ba ang ating mga araw-araw na pangangailangan? Ito po, sabi ng Panginoon, napakaganda. 12:22 ng Luke. And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, take no thought for your life,
what ye shall eat, neither for the body what ye shall put on. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barns, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? And which of you, with taking thought, can add to his stature or cubit? If ye then be not able to do that things which is least, why take ye thought for the rest? Consider the lilies, how they grow. They toil not, neither they spend not. And yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothed the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? And seek ye not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after. And your Father knoweth that ye have need of all these things. Yun po ang mga pasabi. Ganda. More simple, pag tayo lumipat, binasa ko yung Luke, pag binasa natin ang Matthew chapter 6, magsimula sa verse number 25 to 34, makikita natin sa senaryo, pero mas specific and clear. Ito po ang nakasaad. Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gathered into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit into his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Wherefore take no thought, saying, what ye shall eat, or what we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient to the day is the evil thereof. So po, ito pasabi ng ating Panginoon. Ha? Sabi niya, bakit ka nag-worry kung ano ang iyong pangangailangan araw-araw? Ano ba ang mga pangangailangan natin araw-araw? Sinabi po dyan, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng inumin. Anyway, yung tubig, libre naman. Maliban na lang kung kayo ay nag-iinom ng alkaline water. Okay? Ano bang pangangailangan natin araw-araw? Pananamit, damit natin. Tapos in-illustrate ng Panginoon. Sabi niya, you must consider these things. Kung ikaw ay nag-worry, kung ikaw ay mayroong anxieties dahil pinoproblema mo ang iyong mga pangangailangan sa araw-araw, sinabihan tayo ng Panginoon, huwag kang mag-worry. Take no thought for your life every day. Bakit po? Sabi ng Panginoon, pag ikay nag-worry araw-araw, ikaw yung taong maliit ang pananampalataya. Oo. O ye of little faith. Sinabi. No? Tapos in-illustrate ng Panginoon yung kanyang creation. Lalong-lalo na yung fowls of the air. Sabi niya, tingnan nyo, yung mga ibon sa himpapawid. Okay? Sila hindi man niya nagtatrabaho. Hindi man sila nagtatanim. Hindi man sila nag-iipon. Tayo nga, nagtatanim pa tayo, nag-iimbak pa tayo. Mayroon pa tayong pinagkukunan. Ha? Pero sabi ng Bible, pinapakain sila. Specific doon sa Luke. Sa Matthew sabi fowls of the air. Pero sa Luke sinabi raven. The raven. Ang uwak. Ang uwak, mga kapatid, is not a good bird. Parang walang pakinabang. Mabuti pa itong mga maya. No? Ang uwak kasi, kumakain yan ng mga, hindi man yan kumakain ng bungang kahoy. Ang uwak, ang kinakain niya yung mga patay. Oo. Mga patay na karne. Mabaho. Pero kahit na raven, sabi ng Bible, pinapakain ng ating Ama sa langit. Pinoprovide ang pangangailangan. Tapos sabi ng Panginoon, hindi ba kayo masigit pa kaysa kanila? Ayan ha. So those are worrying for their food. Yan po ang problema sa panahon natin ngayon. Lahat tayo, walang trabaho, walang income. Oh. Pero nakita ko po, wala namang, hindi naman totoo na walang trabaho sa buong mundo eh. Because may mga ibang nakakapagtrabaho pa rin. Oo. Mayroon mga ibang kumikita pa rin. Online na lang. So mayroon pa talagang nakakapagtrabaho. Maybe sabihin natin, karamihan. Dahil maraming nag-close na company, marami pong mga taong talagang hindi nakakapagtrabaho by this time, talagang marami ang hindi nakakapagtrabaho. And with that, laging iniisip ng mga tao, nag-worry, ano ng pagkain namin. Kaya pasalamat tayo sa gobyerno natin, may alternatibo sila. Nagpalabas sila ng tulong para sa atin. Nasa sa atin na kung ating ibabudget ng maayos. Oo. Kaya may tulong may provision Oo. Ang iba nag-worry na.
na paano na, tapos ng lockdown, anong mangyayari? Walang-wala na kami, sa totoo lang, open times na. Nagsasabi tayong walang-wala. Parang sinasabi ba natin na, I am the one providing everything. Hindi ho, ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos pa rin ang nagpapakain sa atin. Oo. Ngayon, sa news, talagang ang dami, ang popular ngayon, yung ABS-CBN na na-close. At yung mga artista na talagang nagsasabing wala na kaming makain. Paano na mga pamilya namin wala kayong makain? Tapos yung mga netizens na mga simple lang tao, sinasabi, pambihira naman, mag-aartista na naman kayo. 3 araw, 4 na araw pa lang na walang na-close ang inyong trabaho, hindi naman talaga totally na-close eh. Magsasabi kayong wala kayong makain, magugutom na ang pamilya nyo. Kami nga eh, ordinaryong tao. Ang sahod namin nasa minimum lang. Hindi pa nga kami naubusan ng pagkain. Kayo pa, nang imbak-imbak at hundreds of thousands ang kinikita nyo. 3 araw, 4 na araw lang, sasabihin nyo wala na kayong pagkain. Magugutom na yung pamilya nyo. Tingnan mo yung mga tao, no? Napaka-diskontento sa buhay. Bakit po? Ang taong diskontento sa buhay, hindi niya iniisip kung ano ang mayroon siya. Ang kanyang iniisip, yung wala pa sa kanya at hinahangad niya. Papasok na naman tayo doon sa greediness. Okay? Now dito po, ang sabi ng Bible, ikonsidera nyo, kayong mahihina ang pananampalataya, ikonsidera nyo ang mga ibon. Consider the fowls of the air. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse or barn. Wala silang mga imbakan, wala silang naipon. Namumuhay lang sila sa araw na kung saan sila ay buhay pa at maghahanap sila ng kanilang pagkain sa araw na yan. Wala silang ipon. And God, ang sabi niyan, yet your heavenly Father feedeth them. Tapos sabi niya, are ye not much better than they? Sabi niya, which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Anong magagawa kung ikaw ay worry ng worry sa iyong mga pangailangan araw-araw? May magagawa ba ang pag-worry mo? Halimbawa, wala kang pagkain sa araw na to. Worry ka ng worry. Bakit sa pag-worry mo? Magkakapagkain ka? Hindi eh. Yun ang maliwanag na itinuturo ng Panginoon na pagtitiwala sa Kanya because He is the source. Pagtitiwala ng tao na ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay sa araw na yan ay ipapagkaloob niya rin ang iyong pangangailangan sa physical. Kaya huwag mong i-worry. Itiwala mo sa Diyos. Yun yung prinsipyong tinuturo ng banal na kasulatan. Una yan ang example niya ay the fowls of the air. Pangalawa niyang example is the lilies of the field or the lilies of the valley. Sabi niya, tingnan niyo yung mga leryo sa parang. Nandyan ng kaunting panahon tapos mawawala. Pero pag namulaklak ang mga leryo sa parang, sabi niya, what the beauty was that? Even si Solomon sa kanyang rangya na buhay,
Hindi nadamitan ng ganun. It is only God that can do that. Kaya yun ngayon, ang pinapakita sa atin at pinapaisip sa atin ng Panginoon na hindi dapat tayo mag-worry sa ating pangangailangan sa araw-araw. Because ang Diyos ay may paraan as the source. May channel siyang gagamitin. Kaya po yun lagi ang aking pananaw sa buhay. Pwede ang channel ay government. Pwede ang channel trabaho. Pwede ang channel ay kapitbahay mo. Pwede ang channel ibang tao. Pero ang daming paraan ng Diyos na kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. Pasalamat tayo kung kayo nakaipon. May naipon kayo na kaya niyong isusustain ang needs ng inyong pamilya during this lockdown. Pero pagkatapos ng lockdown po, hindi ka agad-agad magbabalik sa normal. Sana maintindihan nyo bilang mga tao. At hindi tayo magagalit sa gobyerno katulad ng ginagawa ng marami. Isisisi lahat sa gobyerno. Nag-close ang isang channel. Isinisisi sa gobyerno. Inaatupag daw ng gobyerno ang pagpapaklose. Hindi ko maintindihan But ang realidad, pumaso na ang kanilang lisensya. Ganon katindi yung tao. Hindi bumalik sa Diyos at i-recognize na, hey, sabi ko nga sa preaching ko you know what? Ang nagpahinto at nagpa-close ng lahat ay hindi tao. Tulad yan, isang artista nagmamalaki, pahintuin mo kasi nilalait yung isang pastor. Hindi man yung kakuan ko kapelosip ko yung pastor dahil magkaiba naman kami ng grupo. Nilalait yung pastor, pahintuin mo yung traffic sa EDSA. Pahintuin mo. Ang probinsyano, alam nyo, mahirap manglalait kayo ng kapwa-tao. O ngayon, nahinto yung traffic sa EDSA. Wala nang traffic dahil sa pandemic. Pahiya ka tuloy. Nahinto yung palabas. Sabi ng iba, yan, ilait mo kasi yung pastor daming dulubasing. Sa totoo lang, hindi naman ang pastor ang nagpahinto ng lahat. Ang nagpahinto ay ang Diyos. Pinahintulutan niya yung pandemic. Yan. Kaya dapat maintindihan natin na sa kamay ng Diyos lahat. Na ang pangangailangan natin saan magagaling? Sa kamay pa rin ng Diyos. Kaya papasok na naman yung prinsipyong, let us be content with what we have. Ano man ang provision sa atin ng Diyos? Maging kontento tayo. Ako, I always recognize that the food in my table is God's provision. Although pinapadaan niya kahit kanino man, kahit sa kapwa-tao. Okay? The raiment that I have put on in this body is still God's provision. Gumagamit lang siya ng tao. And whatever God's provision is, I will be satisfied. Huwag niyong kakalimutan pinagbabawal ng Panginoon na i-worry mo ang pangangailangan mo sa araw-araw. Kayo na mga nasa bahay para hindi kayo magkaroon ng stress. Nasi-stress ka tungkol sa mga bayarin mo. Tutunga mo naman talaga yung mga bayarin natin. Sobrang taas. Patong-patong na 3 months.
Sa amin dito, grabe. Laki. May nagreklamo nga sa Olongapo, grupo talaga, pero mo, residential yung bahay, 3,000 ang kanyang electricity. Pagkatapos, lo and behold, nung binigay ang bills, 1 million. Kaya gulat na gulat yung tao. At lahat ng kanilang yung mga companies nakapagtataka. They even companies, wala na ngang kumpanya, wala na ngang pasok, pagkatapos dumubli pa ang bills. Yan din ang gusto kong ireklamo dito sa Tarilco natin eh. Wala kaming school, walang service. Dati-dati 5, 6, 7 aircon ang naka-on throughout the day. Ngayon, 1 lang, 2 lang. Hindi pa throughout the day. Ang aming electricity mas mataas pa kaysa I have a school and a church. Dapat gusto ko makita eh. Tapos sa Olongapo, dahil nagpan yung mga tao lahat, ang dami-dami. Kinausap yung kanilang electric company. Ang sabi ng pinaka-leader, ng pinaka-head, kinumpute lang daw. Kinumpute at dinivide. Hindi talaga tiningnan ang reading. Ano makatarungan yan? Wala na ngang pambayad yung mga tao. Pagkatapos computein lang, hindi i-reading dahil wala namang taong nagre-reading. Ay, nako. Tingnan mo estilo ng ating mga ibang kumpanya natin na hindi talagang makatarungan, di tapat. Pero ganyan yung tao eh. Naghingi ng sorry, may mga pagkakamali, aayusin. Pero hindi ka pa mahimatay. Residential ka, isang bahay lang, lo and behold, pabihira. Nagbabayad ka lang ng 2,000, mahigit 3,000 pesos. Sa kuryente mo, and lo and behold, biglang 1 milyon. So, kaya be content. Be peaceful with God. Yun lagi. Be a person with contentment and satisfaction. Kaya tandaan nyo, 2 ang in-illustrate pagdating sa mga needs natin. Dagdagan natin ito bukas. In-illustrate ng Panginoon ang fowls of the air. Ang mga ibon sa parang. Hindi po yan nagtatanim, hindi po yan nag-iimbak. They are just preparing. Kung sila'y mabigyan ng buhay sa araw na yan, ay maghahanap sila ng sariling kanilang pagkain sa araw na yan. Lalong-lalo na ang mga bulaklak sa parang. Hindi po yan nagtatrabaho, hindi din po yan kumakain. But sino ang nagpapakain sa kanila? Sabi ng Bible, yet your heavenly Father feedeth them. Tapos sinabi, hindi ba are ye not much better than they? Hindi ba kayo mas kung concern ang ating Diyos sa ibon at saka sa mga bulaklak, sabi niya, hindi ba mas higit kayo kaysa kanila? Nagustuhan ko yung bulaklak dito sa harap ng aming simbahan. Yung mabango itong bulaklak na ito eh. Oo. Pero tingnan niyo yung bulaklak na yan. Sisibol yan. Pagkatapos, mamumukad-kad yan. Pagkatapos yan, ay
mawawala na, then mayroon na naman uli, panibago, iba na naman. Sino ang nagki-care niyan? Diyos. Mas higit po tayo sa mga bulaklak. Mas higit po tayong mga tao kaysa mga ibon. So what should we do? Let us be peaceful, living our life today. Let us put our confidence in God who sustain and supply our needs. Yun lang po eh. Ganun kasimple ang buhay. Tomorrow, dagdagan natin ha. Ano ang pamantayan ng Diyos sa tinatawag na totoong pagkakontento, totoong pagkasatisfy sa buhay? Bukas po yan. But remember, we are much better than the fowls of the air and the lilies of the field. Dalhin na po natin ang ating mga pamilya. Samahan niyo ko at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord, salamat po sa Lunes na araw na ito na inyong dinagdag sa aming buhay. May 11. Lord God, you've been faithful to us. Faithful to take good care of all of our families. Lalong-lalo na sa lugar namin, sa Little Baguio. Salamat po na napakatapat nyo sa amin na in spite of the situation that we are facing, the pandemic that we have, Lord, we are still healthy. Salamat po of caring and protecting all of our family. Ang pamilya ko, pamilya ni Brother Paul, Ganancial family, Balinas family, ang Buko family, Panginoon, Bernardi family, Di Guzman family, ang Torla family, Manyo at Mungkal, Galang at Baron, Estacio at Neridon, Nerison, Panginoon, at Liwanag family, Kayanan, Paras, Gibara, Abena, Chain family, Season family, De Jesus family, family ng Mac and May, family ng Pineda, Canyo family, Gomez family, Sikat family, Towa family, Sampang, Santos, Masiklat family, Castro family, Mercado family, Canlas family, Tiki family, Top New family, Magkalas family, Henson family, all of this family, oh God, Gonzales family, Vergara family, Amurao family. Lord, all of these families needs your care today. Visit each and every families. You see our needs. I pray for our physical needs. Continually, Lord, provide the food, the drinks, the clothing that we need today. I pray, Father, because sinabi ninyo, life is more than meat. Life is more than raiment. Life is more than food. I pray that you will make us healthy continually today. Ang aming mga health, Panginoon, bantayan po ninyo na walang magkasakit sa aming lahat, sa bawat isang pamilyang aking nabanggit, at lahat po ng residente dito sa Little Baguio. Then we pray for our needs.
na continually i-sustain po ninyo kami sa araw na ito. You are the source. You use channels kung saan pinapaabot ninyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. So therefore, we will trust you, O God, as our source. That supply of our physical needs will just be met today. Give us that satisfaction. Give us that contentment. At patuloy, Panginoon, dalangin ko na ang inyong pag-iingat sa aming mga tahanan, ang inyong presensya, ang inyong pagbakod, pagpuprotekta, upang kami po ay hindi madapuan ng sakit na ito, ng virus na ito, COVID-19, will continue on. Dalangin namin, O Panginoon, na patuloy niyong i-preserve ang aming mga buhay, ang aming mga kabuhayan, at anuman ang ipon namin to sustain while we are in lockdown, Panginoon, ay ma-manage namin properly. Bless all the people that are listening today. Ang aking mga kapitbahay, ang mga Oliran, mga kaibigan at kakilala, mga members sa Oliran Compound at sa Green Village, St. Jude, dito sa buong bayan at sa lahat ng mga kabaryuhan ng aming bayang Konsepsyon. Panginoon, muli humihiling kami na continually panatilihin mong COVID-free ang aming bayan. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, na you heal our town, heal our land, heal our province. Lord God, tulungan nyo na this will happen. Dalangin namin, O Diyos, na ang patuloy ninyong paggabay ay mapasa aming lahat. I pray for our frontliners today, our local government at ang aming national government, Lord, who are working and who are providing, who are sustaining whatever they can do para po ang mga mamamayan ng aming bansang Pilipinas will continually have its sustaining supply. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyong ingatan, lalong-lalo na ang aming mga kapulisan, ang aming mga kasundaluhan na nagbabantay sa mga checkpoint, Panginoon, to implement para po ang seguridad namin ay mabantayan. I-sustain niyo po, i-strengthen niyo po. Ganon din aking dalangin, O aming Panginoon, ang mga frontliners naming mga doctors and nurses. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng mundo. Mayroon na naman silang trabaho ngayong araw, continually, 24/7, Panginoon, na sila'y nagkumikilos at nagtatrabaho upang ang mga pasyenteng kanilang sinasasakupan at kanilang alagaan may magawa at maalagaan ng mabuti. Panginoon, protektahan niyo po sila with their complete gear of protection. Most of all, ang inyong kamay nakikilos po para sa kanilang preservation. Dalangin din po namin ang mga may sakit na mga nahuwaan ng COVID-19. Salamat po sa napagaling na. But Lord, ang mga tao pa rin nasa panig ng karamdaman na kung saan sila po ay lumalaban at ang kanilang laban ay between life and death. Continually namin hinihiling na ang inyong touch, powerful hand and healing hand will be felt
by their bodies, Lord. Tulungan ninyo na marami pang makaligtas. Tulungan ninyo na maraming gumaling. Dalangin ko na patuloy mong itouch ang katawan ng aking kapatid, Jonah Ganancial Smith. Thank you for all the progress, Lord. We are looking forward na maalis na ang tube sa kanya. And Lord, I pray that continually your supernatural healing will be experienced by her body. Ganon din po si Joshua, ang kanyang husband. Napatuloy mong siyang gumaling. Kung kalooban nyo na siya ang magbigay ng plasma, let it be, Lord. Make him healthy. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga nasa ganitong sitwasyon na completely and totally continually magtiwala lamang sa inyo. At magiging continually prayerful kami. At kumikilala na kung wala ang iyong grasya, kung wala ang inyong kamay, Panginoon, kahit ano pang magawa ng tao ay limitado. Kahit mga nurses and doctors namin. So ikaw pa rin, O Diyos, ang pinakapunot dulo na siyang aasahan namin that will give total healing to all the sick in the world. Heal the earth. And Lord, pinahintulutan niyo yung virus. Kayo niyo rin itong patigilin, Panginoon. Ine-claim namin na ang lahat magtiwala sa inyo at laging ang aming communication through prayer, ang aming attachment sa iyo ay lalo pang lalalim habang kami dumaranas ng sitwasyong ito. Ine-claim namin at binabalik sa inyong lahat ng pasasalamat at papuri. In Jesus' name, Amen and Amen.